Patuloy pa rin tayo ginagalang ng House Committee on Appropriations and Decision ni Pangulong Bongbong Marcos na i-veto ang ilang items sa 2025 national budget. Sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na mananatili ang kanilang pakikipagtulungan sa executive branch at sa pagsasagawa ng oversight functions nito o sa pagsusuri sa implementasyon ng budget. Mahigit 194 billion pesos na halaga ng line items ang itinuring na hindi naaayon sa mga priority program ng administrasyon. Kabilang dito ang humigit kumulang na 26 billion pesos na halaga ng mga programa at proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways at 168 billion pesos na unprogrammed funds. Ayon pa kay Ko, ang maagang pagpasa ng GAB ay para maiwasan ang isang reenacted budget at mabigyan ng mas mahabang panahon ang Pangulo na suriin ito. Dito na tayo sa kompleto, 100%. Leave sa Net 25. At samantala, kinilig ni dating Senator Fanfilo Lacson na hindi prioridad ng pinirmahang 2025 national budget ang sektor ng edukasyon sa kabila ng pag-aalis sa 194 billion pesos na line items. Sa kabilaan niya ng pag-veto sa 26.06 billion pesos mula sa 288 billion pesos na congressional insertions. Hindi pa rin nabigyan ng prioridad ang edukasyon sa paghahanay ng 2025 GAA. Sinabi pa ni Lacson, lalabag ito sa konstitusyon kung saan dapat ibigay ang pinakamataas na budgetary priority sa edukasyon. Na-veto ang ilang line item dahil hindi ito naaayon sa mga priority program ng administrasyon. Kaugnay naman mga kababayan ng update sa mga insidente ng sunog, Erlo, at firecracker-related incidents sa pagsalubong sa bagong taon. Makakapanayam natin na si Bureau of Fire Protection spokesperson, Fire Senior Superintendent Anneli Atienza. Ma'am Anneli, magandang umaga po at welcome po dito sa programang 100%. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Happy New Year! Opo, Happy New Year po. ma'am. Mamaya na ho eh. Alam natin, alas 12 ng madaling araw, putukan na yan, ano? At inaasahan natin na magiging maayos ito. Pero kumusta ho ba? Ilan na po ba ang naitala nating mga firecracker-related incident sa oras na ito? As of today, nagkaroon na po tayo ng 32 fire incidents. Simula po ito noong January hanggang ngayong araw. At naway manatili na sa numerong yan ang ating insidente ng sunog hinggil po sa firecrackers. Kumusta rin ho ba yung pagresponde natin, lalo na ng mga bumbero natin sa mga sunog na nangyayari? Ito nga po, kaliwat kanan din po ang ating pagre-responde, lalo na dito sa NCR. Ano? Bagaman mababa po tayo ngayong taon kumpara na last year, ay meron pa rin po tayong nare-respondihan na insidente. Kaya patuloy pa rin po ang efforts ng Bureau of Fire Protection, innovations, samot-saring programa para talagang magising na po yung ating community na maging conscious, maging aware, magkaroon ng malasakit at i-prevent ang fire sa insidente. Apo, Ma'am Anneli, si Erlo po ito, no? Mas marami po, kung i-compare po ba natin sa datos last year, 2023, at ngayong 2024, ay mas marami ho ba yung naging insidente ng sunog or talagang may decreasing number po tayo as of now, ma'am? Sa kabuuan po, simula January hanggang ngayong araw, ay tumaas po tayo ng 11%. So, yan po ang naitala natin. However, pagdating po sa December, ay mababa naman po tayo ng 32%. Ganon na rin po sa NCR, lalo't higit sa NCR. Nakita po natin ang pagbaba ng insidente na nasa 185 kumpara nung nakaraang taon 265. So 30% po ang ibinaba ng ating mga insidente ng sunog. At sa
sa mga numerong ito, pinapakita po na ang ating community ay somehow natututo na at nagiging aware na, nagiging conscious na paunti-unti. Although may mangilan-ngilan pa rin na talaga pong kailangan din nating tutukan. Kaya ang Bureau of Fire po hindi po tumitigil na fully ma-educate natin when it comes to fire safety. Ma'am, saang mga lugar ba ang maraming bilang ng mga nangyayaring sunog dito sa ating bansa? Bati na rin po sa inyong pag-monitor. National Capital Region pa rin po ang ating nakikitang majority of fire incident. At anong nagiging cause talaga ng mga nangyayaring sunog? Sa kabuuan po, ang lumalabas po ay electrical ignition. So ito po may kinalaman sa ating kuryente kung saan ang ating mga appliances ay kadalasan ang linya ng kuryente ay hindi na sapat. Kaya nagkakaroon ng overloading, overheating. Yes, opo. Kaya ang atin pong laging pinapaalala, kung may more than 10 years na po ang ating bahay, maaari po, sana po ipasuri natin sa licensed electrician, para ma-check kung baka sakaling may naputol na, narupok na, or kinutkot na ng daga, dahil yan po, nag-uumpisa yung sunog. Kapag dumaloy ang kuryente, nagkakaroon ng arko, tumatalon yung kuryente from one end to the other, at nadadamay ang mga combustible materials. Itong pagsalubong sa bagong taon, malaki ba ang posibilidad din na magkaroon ng sunog sa iba't ibang mga lugar? Ititreat po natin na maaaring magkaroon ng sunog para po ready at alerto ang ating tropa. However, ito po tayo nagpapakalat ng awareness, ng consciousness, lalong-lalo na dito sa pagsalubong ng New Year, in relative naman po sa firecrackers. Kaya sana po manatili yung kagaya nung dati nung nangyari 2021 to 2021, December 1 to January 1 ay 0 po tayo nung time na yon. Ito po ay dahil sa concerted efforts ng League of City Mayors na totally ban at talagang pinaigting yung firecrackers nung panahon na yon. Sana din po ganun din ngayon. Kaya ini-invite natin ang community na mag-attend lalo na lamang sa mga community fireworks display areas. Tiyak po nakaantabay ang fire truck. Oo nga, yun nga, dapat talaga more information and dissemination campaign. Apo ma'am, reminders na lang po sa ating mga kababayan, lalo ngayon na last day of the 2024 at sasalubong na po tayo mamaya sa bagong taon, ma'am. Yes po, sa mga oras na ito, malamang meron na rin tayong mga kababayan nagpapaputok or naghahanda mamayang gabi dahil sabi nila may space sila, walang kawad sa ibabaw, walang linya ng kuryente, wala ding mga puno na maaring makasagabal sa pagpa-fireworks nila. Siguraduhin din po na malayo ito sa bahay, sa mga tao, at merong nakaantabay na fire extinguisher or balde ng tubig or balde ng buhangin. Ganun na rin sa pag-imbak or sa pagtabi muna dahil mamaya pa naman alas 12 gagamitin. Malayo sa mga bata, malayo sa kitchen, malayo sa naninigarilyo dahil itong mga nakatambak na inaantay natin gamitin mamayang madaling araw ay hating gabi ay maaring pagmula ng sunog kapag pinabayaan natin. At ganoon na rin po sa ating mga nagluluto, maaari din po yan. Pag napabayaan ay makakos ng sunog. Ganoon na rin po sa mga Christmas lights natin. Make sure na hindi po yan 24 hours nakasaksak or yung mga cellphones natin na china-charge dahil mamaya magbabatian, magbibideo, So, sigurado maging conscious din po tayo sa paggamit ng extension wires. Those are the common things na nakikita natin nagiging cause ng sunog, especially sa ganitong season. Ang atin pong paalala na i-dial right away sa 911 sakaling kailanganin nila ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection bago po tayo mag-vlog or mag-video. I-report po muna natin. Ayun. Well, Ma'am Annalyn, maraming salamat po sa inyo. Happy New Year. Salamat po. Happy New Year. Ingat po. Ayun. Okay, ingat din po tayo. Okay.
kaibigan, ingat-ingat tayo. Wag pag may sunog, wag video muna bago tawag sa bumbero. Yun kasi minsan binablog Higit sa lahat, wag nyo muna kaming tawagin. Bumbero muna bago kami Oo nga, minsan kasi kailangan may report agad. Pero